Programang ito ay rated SPG, striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Sa pagsugod ni Ponggay ng mag-isa sa lugar na pinagtataguan nila Tanggol ay hindi man lang nakaramdam ng kaba o takot si Tanggol sa pagdating ni Ponggay. Buo ang loob ni Tanggol at kalmado siya dahil alam niyang malalim ang dahilan ng kanilang pinaglalaban at hindi ito basta-basta mabubuwag ng isang pulis lang. Naniniwala si Tanggol na darating ang araw na mapag-iisip-isip din ni Ponggay na tama ang kanilang ipinaglalaban at maiintindihan nito ang kanilang mga ginagawa ay hindi para sa sarili nilang kapakanan, kundi para sa kabutihan ng lahat ng mga taga-Maynila. Kampante si Tanggol na ang katotohanan ay lalabas din at makikita ni Ponggay na nasa panig ng katuwiran ang kanilang grupo. Kahit na alam ni Ponggay sa kanyang puso na mabubuting tao sila Tanggol at ang tanging hangarin lang ng mga ito ay makatulong sa kapwa, nangingibabaw pa rin sa kanya ang tungkulin bilang isang pulis. Bukod dito, mabigat ang kanyang pakiramdam dahil gusto niyang makabawi sa kanyang mga kasamahan sa serbisyo matapos niyang hayaang makatakas sila Tanggol. Dahil sa kagustuhang itama ang kanyang pagkakamali at linisin ang kanyang pangalan, sinubukan niyang suungin ang panganib at nagdesisyon na pasukin ang grupo ni Tanggol kahit na wala siyang kasamang ibang puwersa o suporta. Gayunpaman, hindi magiging madali para kay Ponggay na hulihin ang grupo dahil handang gawin nila Tanggol ang lahat para manatiling malaya. Sawa na sila sa hirap ng buhay na palaging nagtatago at kung saan-saan na lang tumitira para lang makaiwas sa batas. Kaya't hindi sila papayag na matapos na lang ang lahat sa kulungan. Ang bawat kilos nila Tanggol ay may kaakibat na matinding determinasyon na makapagbigay ng hustisya at makapaghiganti sa mga taong naging dahilan kung bakit sila nalagay sa ganitong mahirap na sitwasyon. Ang kanilang layunin ay mas matimbang kesa sa takot na mahuli, kaya hinding-hindi sila basta susuko kay Ponggay. Dito nagkamali si Ponggay ng tansya dahil inakala niyang mapapasunod niya ang grupo sa pamamagitan ng pakiusap at utos. Dahil sa kanyang padalos-dalos na desisyon na sumugod ng mag-isa, hindi niya naisip na ang kaharap niya ay ang mga taong sanay sa laban at hindi natitinag ng simpleng pananakot. Hindi niya magagawang hulihin sila Tanggol dahil mas handa at mas desidido ang grupo na ipaglaban ang kanilang kalayaan kesa sa kagustuhan ni Ponggay na sumunod sa protokol ng pulisya. Ang kanyang pag-iisa ay naging kahinaan niya laban sa pagkakaisa at tapang ng grupo nila Tanggol. Kaya naman, imbis na mapasuko niya ang mga ito, tila si Ponggay pa ang matuturuan ng leksyon nila Tanggol dahil sa kanyang ginawang pagsugod ng walang plano. Napatunayan sa tagpong ito na hindi sapat ang pagiging alagad ng batas para pigilan ang mga taong lumalaban para sa mas malalim na prinsipyo. Ang pangyayaring ito ay nagpamuka kay Ponggay na mali ang kanyang akala na kaya niyang kontrolin ang sitwasyon at sa halip na siya ang magtagumpay, siya ang naiwan na walang nagawa habang patuloy na pinaninindigan nila Tanggol ang kanilang misyon para sa hustisya at para sa bayan. At yan ang aabangan natin. Bye!